Okay, ito ay Mitsubishi na Montero. Galing pa ito ng Bacolod. So dinayo tayo dito. So problema niya, no, minsan malamig, minsan hindi, no. Yan, minsan okay, minsan hindi okay yung kanyang lamig. Okay, so share natin to guys kung anong pwedeng gawin natin dito sa aircon niya, no. Kung pan dito, pagdating dito kanina, kailangan pang pukpukin ang kanyang auxiliary fan. So palitan natin yan. Pero before yan, no, tanggalin ko muna yung evaporator sa front para ma-check natin, ma-electest, and then ilinis na lang, no. Yung sa likod, di lang muna kasi bihira lang naman magkaroon siya ng leak yung sa likod na evaporator, no. Yan, so yun lang itong gawin natin dito. Tapos nag-explain tayo kay ma'am regarding doon sa kanyang heater. May heater kasi to. Yun, may heater dyan, no. Okay, so gawin natin yan after natin ma-check yung evaporator. I-bypass natin yung heater niya, i-condemn na natin tulad sa ginagawa natin sa Strada or sa Montero. May mga video tayo dyan, no? Ayan, kasi hindi naman natin kailangan mag-heater dito sa atin kasi sobrang init, no? Ayan, siyempre pag maggabi, sobrang lamig, mag-automatic din naman yan yung compressor. May thermostat yan, no? Naka factory setting siya. Okay, so start na po tayo. Okay, so ito ng evaporator guys, no. Ayan, so linisan lang natin to, then leak test natin. At yan, so matagal na tong naka standby dito sa tubig. Wala naman siyang leak guys, no. Good naman, yan. Okay, so may leak siya sa ating pang leak test na fitting. So yung pan dito tinanggal na natin. Ito siya. Yan, so bali stock to na pan, original pa, no. So malayo tayo guys, no, sa Bacolod. Tapos sila ni ma'am na malayo pa din, no. So ma-delay yung sasakyan at matagalan sila sa pag-uwi kung i-order pa natin to sa Bacolod kasi wala tayong on-hand na stock nito. Meron tayo dito ay sandin lang na universal na ano, pero yun lang muna yung ikabit natin dito. Okay naman yan kasi marami na tayong nagawa niya na sandin yung nilalagay natin dito. Working din, tapos high speed din, no. Ayan, so wala tayong ano. Tapos yung heater, bypass natin yan mamaya. At isa pang after natin ano na yan yung heater mamaya guys, no. Ito pang isang problema dito. Ayan, no. Kita ba? Yan yung kanyang plate at saka pagitan sa pulley is malaki na yung clearance, no. So ang gawin natin yan, i-pull out natin tong compressor kasi wala naman tong preyon kasi nag-pull out tayo ng evaporator. So pull out na lang natin yung compressor para magbawas tayo ng spacer kasi sobrang malaki na yung gap sa ano, sa pulley at saka plate. Yan, so magbawas tayo ng spacer. Yan, kasi isa yung sa dahilan guys, no, kasi minsan pag sobrang laki na, no, may time na mag-engage siya, then pag nag-automatic na yung thermostat, mag-off siya, hindi siya babalik. So mag-wait siya na merong maka-shock sa kanya or makalundag tong sasakyan, doon na mag-engage ulit yung plate. So yun yung trouble minsan, na minsan malamig, minsan hindi, no. Then marami siyang ano, yung pan niya pagdating dito kanina, pinukpok pa natin para gagana. And then sa heater din, bypass natin. Yan, so yun yung ating mga gagawin dito sa Montero guys para ma-resolve na tong kanyang problema. So ito yung kadalasan na paulit-ulit lang na trouble ng aircon ng Montero at saka Strada, no? Yan, so sinishare natin yan para may ka-idea kayo. Okay, ito guys, na-pull out na natin, oh, diba? Sobrang laki ng kanyang ano, oh, kita pati sa ilalim, oh. Yan. So dapat yung gap niya parang isang spacer lang, no. Sobrang liit lang sana ng gap niya. So ito sobrang laki na ito.
Ayan. So pag nag-engage, malamig. Pero pag hindi nag-engage, so wala siyang lamig. Pero makadaan siya sa lubak, parang ma-shock yung body ng sasakyan. ah I-engage siya, no? And then minsan try nyo po paluin, ganyan nyo. So ito yung natin guys, no? Bawasan natin siya ng spacer. So kunin natin dito, so palagay ko mga 3 siguro yung spacer nya. Ang kunin natin dito ay isa lang, yung medyo makapal. Yun yung ating kunin dito. Yan, kasi sobrang tigas ito bunutin guys dito. Pag wala kayong gamit na pangtanggal dito, sobrang tigas to bunutin itong plate nya. Ayan, sila ni sa Nissan. Ito yung mga gagamitin natin sa pagbukas dito. Ayan, so gagamit tayo ng impact na gamitan natin siya ng socket na 10mm impact. So at ito yung mga gamitin natin, puller, saka yung tatlong 4mm na bolt. Yan, okay, sobrang tigas ito guys. Ayan, natanggal na guys. Ito yung kanyang spacer ay 3 piraso, no? Ayan, so kunin natin dito ay isa lang. So magkapareho lang kanyang hindi, bali may isang makapal, then dalawa yung manipis. So yung kunin natin yung medyo makapal lang na isa, then grind natin to, yung kanyang para mag plain siya ng konti, pati din yung kanyang plate. So grind ko lang guys, fast forward natin. Yan, pinantay lang natin yung merong nag-abansi dito na so pinantay lang natin. Ganon din dito sa plate. Ayan, so symbol na natin to. So ibalik natin is dalawang spacer. Okay. Okay, so yan na guys yung kanyang clearance, maliit na. Oh. Ayan, so good na po, sakto na clearance niya. So balik na natin sa unit. Okay.
Okay, ito na, nabypass na natin yung heater. Okay, so di natin na i-video guys, pero itong isa tinanggalan natin. Yung iniwan is yung mahaba. Ayan, so yung galing doon sa kabila, so di na natin tinanggal kasi ilipat siya natin dito sa okay. So yan o. Yan, so dyan siya natin nilipat para magpabalik-balik na yung coolant o. Ayan o. So yun. Okay. So galing doon binaypas natin papuntang dito. Ayan. So wala nang papasok doon sa kanyang heater assembly na kulat na mainit, no? So puro malamig na lang yung hangin sa loob ng dashboard, wala nang heater. So ito, hindi na natin ito ibalik. Pero itago nyo lang kasi mayroong iba na customer na gustong original, pero yung iba nagsapir na nga yung sa hindi malamig. Ipilit pa na ibalik dyan, no? Kasi pag magluma na yung mga lowbers, medyo brittle na yung mga foam, so may tendency hindi na masyadong mag close, so singaw yung kunting init sa loob, so bibitin yung bugnaw. Right, so yung pan tanggalin natin, tapos palitan natin siya ng universal. Okay, so magkapareha lang yung kanyang size. Yung ikaibahan lang is yung lalagyan ng bolt, kasi dito dalawa lang, no? Ito kuha nito. Okay, ganito lang paglagay ng universal guys, no? So dyan fit siya, no? Dito, so markingan mo daw, marking. So grind lang natin to ng konti, ito, and then dito din sa kabila. Yan, tapos ito putulin. Yan. Okay. So ganito kasi maglagay ng para yung magbalik kayo ng stock ng original, pasok pa rin, wala tayong hihibain dito sa housing niya. Ayo. Okay. Okay. Bolt na. Ayan. So ganyan lang pag lagay ng ating universal. Ayan. So dito maipit siya ng dalawang 10mm. Dito pasok siya. So tayo natin. Tapos dito ibalik natin itong kanyang spacer. Ayan. Tapos kanyang pan. Okay. Try muna natin na walang spacer. Okay, good siya, no? Okay pala. Hindi na kailangan natin balik yung spacer. Balik yung lag. Tagin. Good. Okay, balik na. Okay, so symbol na lang natin guys, no? So regarding dito sa kanyang radiator fan, good naman ang kanyang radiator fan kasi galing to sa kasa, no? Sa service center sa Mitsubishi. So ginawa na ito. Good na po ang kanyang radiator fan. So nagpalit sila ng, hindi ko alam kung ano yan, pinalitan niya sa Mitsubishi kasi ni-refresh to. Ayan, so aircon lang ating ginagawa dito. Okay, so symbol na lang natin, then tapos na to, testing na tayo.
So ulitin ko lang, no. So ang ginawa natin, nagtanggal tayo ng spacer sa compressor, nagbawas tayo ng spacer, and then yung heater kinundim natin, tapos nagpalit tayo ng universal na auxiliary fan. Ayan. So pag ganito kayong mga unit, ulit-ulit na yung problema niya, guys. Pero pag alam ninyo at ma-detect na, siyempre may resolve yan, no. Yan, fast forward tayo, tapos na. Okay, so start. Okay, on aircon. Okay, ganda ng pan, lakas. Dugangin din mo, bro. Ano daw? Iya, dugang ah. Ha? Okay, mag-add lang tayo ng crayon. Kasi may nakalagay na tayo nung una. Ayan, so ang ating plate. Ayan. Good na. Then pa natin, good na rin. Up. Okay. So okay na to, guys. Tapos na. So yan, lamig ka agad. Bilis lumamig. Ayan. So okay na, guys, yung ating Montero. Sana may share tayo at may nakuha kayong tips sa paggawa ng car aircon. Maraming salamat at thank you ulit at God bless.